Ay, Pa-interview na. yes po. Ayun po. Sir, Father, paano po nabuo yung initiative na yun nga po, mag-organize para ng tulong para sa mga ano natin, yung mga drivers, magsasaka, mga isla. Siyempre, alam naman natin ito, may crisis. Gawa ng tao, gawa ng kalikasan. Ang palaging apektado ay ang mga mahihirap. Kaya sa nangyari po yung crisis na ito, na magandang buwan na mahigit, kita po natin ang direktang apektuhan ay ang mga drivers. Kasi hindi nagtaas ang pamasahe. Oo. Hindi maapektuhan ng basta kakain. Kaya ang direktang naapektuhan ng mga drivers ay lifting, tricycles, at iba pang pampasahero, pampubliko. Kaya dahil nga, tumaas ang gasolina, more than 3 times, no? ang increase ng gasolina nating diesel, no? Number 1, na siya ginagamit ng mga drivers. No? Talagang hirap na hirap sila sa kanilang kita. Alam ko dati magkikita ng malaki yan, mga 1,000 plus, no? Pero dahil dito, yung iba 100, 200, wala nang maiuwi sa kanilang pamilya, yung iba yung break even lang. No? Kaya mahalaga, sa crisis, merong response ang simbahan natin. No? Sapagkat ang simbahan natin, the Church of the Poor, no? At tumutugon, at ang fronta niyan ay Caritas Manila. Kaya isip natin, maglikaw ng pondo sa ating mga donors, no? At mamili tayo ng gift certification. At lampasin natin mas practical kasi magsupot-supot tayo, additional gastos na naman yan, supot-supot. No? Kaya bigyan na lang sila ng GC at sila na lang bumili ng kanilang pangunahing pangangailangan. Pero pinapantayin din natin, monitor natin na kanilang bibili na yung mga pangunahing pangangailangan at bigyan nila sa kanilang original. Initially po, ilan po yung beneficiaries? At the moment, meron tayong initial na 5 million worth of GC. No? Ang makikinabang nito ay 2,500 drivers. No? First round pa lang yan, nagiling pa tayo, nagiling pa tayo ng pondo. Yung 2,500 families. Kasi bawat driver, 2,000 gift check. Pure Gold, kasi marami nagkasabi at alam natin, mas mura, maraming magbibili sa Pure Gold. Kaya, at marami silang mga stores, no, all over Mega Manila. Kaya madaling ma-access ang GC ng Pure Gold. Yeah. That is 2,000. Usually, nagbibigay kayo yung COVID, nagbibigay kami 1,000 lang. Pero ngayon, mabigat ang mga bilihin itong maasagan. No? Kaya ginawa natin 2,000 per driver GC. Within Metro Manila lang po ba? At the moment, because of the funds, no, tayo nasa Metro Manila lang muna. No? Sa mga iba't ibang syudad, Makati, Pasay, Manila. Heavily Manila, kasi marami tayong may sa Manila. Sama din natin ang mga Caloocan, ano pa pang mga lugar sa Metro Manila na mas nahirap nila. Paano po yung coordination po sa mga drivers at mga... Ang atin namang mga drivers sa organisado, meron silang mga TODA, meron mga drivers association, at meron din mga transport cooperatives. No? Kaya we only work with organized transport groups. Hindi individual, organized. Para mas madali ang ating coordination. At mapili talaga sino yung mga nangangailangan ng mga legitimate drivers. Na-mention niyo rin po na bukod po sa ayuda, malaking tulong din po yung education at iba pang mga... Nais sa ating sabihin sa mga drivers na itong ating binigay na gift certificate ay talagang relief lang ito, no? Hindi talaga ito pang matagalan. Kaya ibinahagi din natin ang iba nating mga programa tulad ng scholarship, no? College, Kabroktech, mahalaga yun. No? Kasi education is a great social equalizer. No? At 95% poverty reduction, no? Ang patapos ka ng kolehiyo sa Pilipinas. No? At nandiyan din yung ating health program sa malnourished, no? Children, and of course, ng mga malnourished pregnant women. Meron din tayong programa yan sa Zumayan. At syempre, extensive yung ating programa sa disaster, both man-made and natural sa ating Damayan program. No? At syempre, andyan din ang ating programa sa mga bilanggo, no? At mga addict dito sa Caloocan, Maynila. At sinasamahan din natin siya, meron tayong ang Caritas Manila ay may partnership sa mga kooperatiba. No, sapagkat pinapanawan natin ng kooperatiba. Ang kooperatiba, ito naman yung economic empowerment. Kaya meron tayong social at economic empowerment. Para matulungan talaga ang mga mahihirap mabigyan ng opportunity. Sapagkat sa karanasan ng Caritas Manila o sa member, ang hindi naman tamad ang mahihirap. The poor are not lazy. They just lack the opportunity. No? Let me repeat, the poor are not lazy. They just lack the opportunity. Pag napunta kayo ng Tondo,
yung Paseco, Parola, isa po ito, Hapilat. Ang mga nanay dyan, nagbabalat ng bawang. Pag 8 to 10 hours yan, para kumita lang ng 100 piso. Nagbabalat ng bawang yan. At ang asawa naman nila, mga lalaki, katador sa beer, 150 pesos yan isa. Kaya napapansin natin, hindi naman yung mahirap. Wala na silang oportunidad na kumita na regular araw-araw. Kaya nasa atin sa lipunan na suportahan natin sila, tulungan natin sila, natulungan ng kanilang sarili. Yun nga, mission ng Caritas Manila, no? To help the poor, help themselves. Ulitin ko po, no? Yan ang mission ng Caritas Manila. To help the poor, help themselves, para makita nila ang kanilang dignidad at ang potensyal, no, na binigay sa kanila ng Panginoon. Along with the private donors po, meron po bang tulong din po binibigay yung LGU or other government? Tayo nakikipag-coordinate sa LGU, no? Para sa maayos na pag-distribute, no, ng ating mga suporta sa mga mahihirap. Lalo-lalo na kapag dumarating mga kalamidad, nagawa ng kalikasan at gawa ng tao. Tulad ng sunog, madalas yan sa Metro Manila. Now, we coordinate with the barangay, definitely. No? Pero tayo rin ay may sariling kilos, no? Meron din tayong network of volunteers. Kasi ang Caritas Manila po is a ministry ng simbahan, the Social Services and Development Ministry. Malawak ang ating network. Meron tayong 5,000 volunteers, by the way, 5,000 pong volunteers natin sa bawat parokya, the basic ng simbahan, parishes, no? Chapels, meron po tayong network tayo. The network of volunteers. At alam po natin sino ang mga talaga nangangailangan, sino talaga ang poorest of the poor, sino po talaga ang mga victims, anumang calamities, no? Kaya at wala tayong kinikilingan, walang politika, walang relihiyon, no, na tinatangi, no? Basta ang Caritas Manila, kapag ikay biktima, ikay tutulungan. Sa ampaming relihiyon o political affiliation, it doesn't matter. No? Walang politika. Sa pagtulong sa mahirap, dapat tayo ay sama-sama. Politiko po, no? Pagdating sa issue ng kahirapan, walang politika dyan. No? Lahat po tayo ay kailangan magtulong-tulong sapagkat matindi ang kalagayan ng ating mga mahihirap na ngayon po ay hirap-hirap dahil nga sito sa ating oil crisis. Father, meron po ba kayo inilaan na timeline para ma-achieve po yung initiative dito? Basically, ang timeline natin, hinihintay natin, no, ang pagkatapos ng oil crisis na ito. At alam natin, kahit na may ceasefire na, no, na lasting, no, hindi agad bababa ang presyo ng oil. Alam po natin yan. No? Hindi matagal bago bumalik yan sa 50 pesos level. No? Kaya andun pa rin ang paghihirap ng ating mga drivers. No? At iba pang gumagamit ng diesel. Siyempre, huwag natin kalimutan ang mga magkasakat mangingisda. Ito ang mga pinakamahihirap sa ating bansa na sektor. No? The fisher folks and the farmers. Sila rin ay gumagamit ng diesel sa kanilang mga motor. No? Diba? Irrigation motor sila at saka sa bangka nila gumagamit sila ng diesel. Sila rin ay apektado ng krisis na ito. Kaya yung programa ng Caritas will extend to the provinces, targeted sa ating farmers and fisher folks. Base po dun sa reaction or feedback ng mga private companies and individuals, kung ikukumpara niyo yung before, yung mga tumutulong sa inyo, paano kung makakumpara? Mas iba yung panahon ng COVID, no? Kasi talaga global siya, no? At nag-lockdown pa tayo, no? Kaya yung ating mga business community ay naglikom, no? Through Mr. Fernando Zubel, no? At yung mga kasama nila mga business during 2020, no, naglikom ng 1.6 billion, no, na funds, no, na kinonvert natin sa gift certificate. At mga 1.4 billion yan ay dinaan sa Caritas Manila, no. Kaya Mega Manila yon, no. Ang natulungan niyan ay 2 million families. No, meron tayong 2 million families yung pag-distribute natin ng gift certificate yung 2020. No? Ngayon, meron na rin namang nagbibigay ng mga companies, no, sa atin at mga communities at mga individuals. So far, nakadikompla tayo ng 5 million pesos. Pero may mga dumarating pa na mga support, no, at magkakaroon pa tayo ng second round ng another 5 million in the near future. Are there any future projects po aside from this? Ito nga po, ito ang ating relief program. Ito po yung relief lang, no? Ito po ay pantawid lang ang itong pagbibigay ng ating GC sa ating mga naghihirap na mga kababayan, lalo-lalo ng mga drivers natin, no? At ang susunod dyan, yung livelihood project na mag-organize natin ng mga kooperatiba dito sa mga transport cooperatives, no? Mahalaga yun yung sama-samang tulungan, no?
para mabigyan pa sila ng additional financial literacy, livelihood skills, na mahalaga yan, ano? At masuportahan yung kanilang kabuhayan, no? Na hindi agad babalik sa normal kahit na magkaroon ng ceasefire, no? At titingnan natin ang magiging development as we move along. Father, aside from donations, ano pa yung pwedeng gawin ng mga tao? Ang mga tao, pwede naman magbigay in-kind. Wala namang problema yan. Ano? Kung meron po tayong mga in-kind, no? Ang Campus Manila ay tumatanggap ng in-kind donation. Kailangan natin mga bigas, no? Mga pagkain sa kanila. No? Para sa itong relief period, no? Na habang hindi pa ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng gasolina, kailangan pa rin ng pagbibigay ng suporta sa ating mga drivers. No, mga jeepney drivers, tricycle drivers, at iba pang mga drivers natin sa Metro Manila. Pati na rin mga taxi drivers. And, ano po yung sa tingin yung long-term solution since hindi po hindi Well, sure? long-term solution. Ang long-term talaga yan, alam po natin, meron tayong problema sa fossil fuel. No? Ang long-term talaga yan, really long-term, no? Talaga alternative sources of energy. No? Di ba? Geothermal, no? Solar, no? Sa Pilipinas daw, pwede solar, geothermal, no? Wind. No? Diyabi natin sa norte kung pwede sa atin ng wind. No? But we have to look for alternative sources of energy. Kasi nakita na natin ang problemang ito. Ang ating bansa ay fully dependent, no? To import oil. No? Kaya dapat ang susunod nating administrasyon mas really more environmental at makita ang mga alternative sources ng energy, no? Kaya naman pag kaya naman ng mundo yan, pagtulong-tulungan natin, kaya natin yan, no? At kasama na ang Pilipinas. Kasi usually naapektuhan palagi always the victim in all calamities will always be the poor, no? And the Philippines is a poor country. Kaya we have to network, no, with other countries, no? UN, no, at iba pang mga organized groups, no, to look for alternative sources of energy in the next decades to come. Father, any closing or parting message? Ako po ay papasalamat sa ating mga donors at benefactors na nagdarasal, no, para matapos na ang ating oil crisis na ito na nakaka-apekto sa buong mundo, lalo-lalo na sa may hirap na bansa tulad ng Pilipinas. No? At tayo po ay direktong naapektuhan kahit because tayo po ay umaasa sa import ng langis. No? At ang unang naapektuhan ng mga drivers po natin. Kaya ang Caritas po, Caritas Manila, ang ating church NGO ay proactive. Agad po tayo nagligom ng pondo para mabigyan natin ng kaunting relief, no, ang ating mga drivers sa pamamagitan ng 2,000 gift check. No? Naway ito'y matulungan ng pamilya na makaahon, no, sa krisis na ito. At ating mga susunod na programa, more economic empowerment through cooperativism na ating itutuloy. Namit pa na po yung kanilang mga opisyalis, open sila na mag-organisa ng transport cooperative upang mabigyan pa sila ng economic empowerment. Thank you.